Hoy, good morning mga ka-Team Lintek. Ayan, kung nung nakaraan po, tayo po ay nasa medyo urbanized city katulad ng Subic. So sa araw po na ito, tayo po ay nasa isang lugar na medyo malayo sa ingay ng Maynila, mga kabihero. So malapit lang po ito kung interesado po kayo kapag napanood po ninyo ang video kong ito. Isang oras lang po galing sa bahagi ng Pasay ay mararating po ninyo ito kapag madaling araw po ang biyahe ninyo. Nasa Via Marilaki Road bago dumating po yung Barangay Sampaloc sa Tanay. So kung gusto nyo pong makaiwas sa maingay, magulo, matraffic at napakainit na klima ng Maynila, isang alternatibo po na magandang pasyalan ang lugar na ito. So napakarami po ditong pwedeng pagpahingahan. May mga camping site po tayong makikita. Ayan. So, ang sakay ko po ay mga volunteer para magsagawa po ng tree planting sa isang bahagi po nitong lugar na ito mga kabiyahero mula po sa kumpanya ng Sanicare Products mga kabiyahero. Yan, medyo may ilang bahagi lang po ng kalsada na hindi po simentado. Mula po doon sa Marilaki may ilang bahagi pong simentado pero mga ilang kilometro po siguro mga 5 kilometers po hanggang dito sa location natin ay medyo mabato na po, medyo rough road pero safe naman dahil nakita ko marami namang guest po na nakakotse na nagpupunta rito. Kaya lang ang problema natin bus po yung ating dala kung paano po tayo magmamaniobra. Ayan, so bibisita po tayo doon sa baba para makita po ninyo yung kanilang ilog na pwedeng pagpahingahan at pwedeng paliguan. Mayroon din pong mga cottage doon na pwede kayong arkilahin. May mga comfort room at bathroom naman na kasama po sa inyong babayadan kung kayo po'y gagamit ng mga cottage dito sa mga camping site, mga kabihero. So tara, baba po tayo sa ilog. Sa magtatanong po kung paano po ba ang magtungo rito, kung kayo po'y galing ng Metro Manila, dadaan po kayo sa Marcos Highway, yung pong Masinag Kogyo. And then, dire-diretso po kayo. Gagamitin nyo po yung karugtong ng Marcos Highway, yung pong tinatawag na Marilaki. At pagdating po ninyo sa Barangay San Andres, mayroon po dong kanto na tinatawag naman pong Road Santa Ines or Santa Ines Road, mga kabiyahero. So, mga ilang kilometro po yan, siguro mga 5 or higit pa. So bago po dumating yung Barangay Santa Ines kung saan marami din po doong pasyalan ay madadaanan po ninyo yung kanto po ng Barangay Santo Niño. At pagdating po doon sa Barangay Santo Niño, ilang metro po pababa, mga 200 siguro or 300 ay mararating po ninyo itong Lanitan River mga kabiyahero. Yan po yung Lanitan River, yung nakikita po ninyo na yan sa harapan ng ating video. Mababaw lang po yung ilog na yan mga kabihero. Sa katunayan, nakita ko po yung tinatawag nilang monster jeep ay tumatawid po sa ilog na yan. Tinatawid po nila yan dahil yun daw pong barangay ng Santo Niño, yung pinakang poblasyon ng barangay ay nandyan daw po sa kabila ng ilog na yan mga kabihero. ₱20 per head. Saan ito sa barangay? O sa may-ari ng cottage? May-ari po yata ng cottage. Yung ₱20 per head. So yan, mayroon po ditong ₱20 per head. Parang environmental fee siya. Per head. Environmental fee, ₱20. So yan po yung ating mga pasahero. Mukhang naghahanda na po sila para umakyat ng bundok. Dadaan daw po yan ng hanging bridge pa bago makatawid doon sa site na kanilang pagtataniman. So, permanente ba malabo yung ilog? O pag maulan lang? Pag maulan lang. Pero malinis naman, ano? Ayun, yung hanging bridge na kanilang tatawiran mga kabihero. Ayan, nakikita po natin mula dito. Lalakarin po nila dito sa kalsadang ito. Ayan, para po sila makarating doon sa hanging bridge.
So tatawid po sila doon para marating po nila yung site kung saan po sila magti-tree planting. So, sabi po nitong taga Haribon International, ito daw pong ilog na ito ay magtatapos doon sa Kaliwa Dam sa may bahagi na po ng Quezon Province. Bayan ng Infanta. Kasi nakita ko, napunta ko minsan, yung Kaliwa Dam ay kinoconstruct sa may barangay Magsaysay. Kung hindi ako nagkakamali, yun ang nakakasakop. Sige. Muna kami. So kayo yung mag-guide sa kanila papunta ron. Sa Okay. pinaka-set po ng tatlo. So ayan. Papunta na po sa location ng tree planting project nila. Itong atin pong mga pasahero. So siguro bababa po sila rito mga alas 12. Then alauna, pack up na po kami para bumalik po ng Maynila mga kabihero. Okay mga kabihero, ilang metro lang naman po mula dito yung paanan ng hanging bridge. So sasabay po tayo sa kanila para po makita natin kung ano po ba yung lugar na kanilang dadaanan at ano po ba yung hitsura ng ilog doon sa gawing ibaba mga kabihero. So tara, sabit po tayo sa lakad nila. So ayan yung paanan po ng hanging bridge mga kabihero. Hindi lang po pala tao yung tumatawid dito. Pati po pala mga motorsiklo ay tumatawid po dito patungo po doon sa mismong barangay Santo Niño mga kabihero. At nagtanong-tanong po tayo ay nandyan din daw po yung paaralan ng elementarya at secondary hanggang senior high ay nandyan din daw po sa kabila ng ilog na yan matatagpuan mga kabihero. Sinasabi rin po nung ilan po nating mga nakausap na matagal din daw po na ginamit ang lugar na ito bilang shooting location ng Batang Quiapo mga kabihero. Kaya lagi daw pong maraming mga kilalang artista dito noong panahon na sinushoot dito yung Batang Quiapo. So ayan, probinsyang-probinsya talaga. Naririnig pa po natin yung tunog ng palo-palo habang may naglalaba po doon sa kabilang bahagi ng ilog mga kabihero. So yan po yung kabuuan ng ating video dito po sa lugar na ito. At siguro dito na rin po ako mag-iiwan ng isang maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa aking mga video.